puso, nasa linya na po natin ang una natin bisita, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines. Ito ay may kaugnayan po dun sa pinagtulungang police, no? Na nakasibilyan dyan po sa Sampaloc, Manila. Sir, magandang gabi po. Welcome po. Yes, sa kagangan, isang kalmado at pagpalang gabi sa'yo. Galing din sa mga nakatulagay sa inyong programa. Sir, kasama natin si L.A. Santos po ngayon at siya po yung kasama natin ngayon. Ayan. Sir, good evening. Napakaswerte naman at kasama pa rin natin napakagandang lalaki si LA. Apo sir, pwede nyo na pong i-record itong pagkakataon na ito at maibenta nyo po kay Boss Toyo itong segment na ito. Hindi, biro lamang po. Sir, ito na. Sige, parang Olan. Oo. Ito nga po, sir, yung nakasibilyang pulis na pagtulungang bugbugin po dyan sa Sampaloc, Manila. Sir, ano pong detalye po nito? Paano po nangyari po ito, sir? Yung insidente dito sa may Sampaloc area, particularly dito sa may Bitwasan, Batanes, kung saan nga itong pulis natin ng Quezon City, habang nandun sa lugar, nadaanan niya yung isang komosyon. Mm-hmm. Kung saan nga nakikita niya yung isang delivery rider at saka isang individual ay nagkakaroon ng pagtatalo. Oh. Ang sabi nitong ating delivery rider ay inisnatchan siya nitong rider na ito. Okay. Kaya yung pulis natin, inisip niya na baka mabugbog yung bata doon sa lugar, dadalhin niya sa pinakamalapit na police station, kung saan ngayon ito yung Sampaloc Police Station. Pero ang nangyari dito, may mga dumating na kamag-anak ng bata, ay napagkamalan siyang sinasaktan yung bata, kaya pinagtulungan siyang gulpihin. Makikita naman natin doon sa video na nag-circulate. At ganun din, sinaktan din nila yung nagreklamo na delivery rider. Ayun. Kaya nakita natin doon, nahuli na natin doon, apat na individual, magkakamag-anak yun. At meron pa tayong dalawang at large, pero naisampa na rin naman natin yung kaukulang reklamo sa kanila sa sanggapan ng taga-usig para doon sa kaso direct assault at saka physical injury. Sir, may narinig na putok ng baril at ayon, sir, hindi nagkakamali. Sir, anong nangyari po doon? Nagpaputok ng baril itong pulis natin, yung nakasibilyan? Tama ko doon. Sabi nga natin, wala na siyang ibang choice kundi gawin yun. Ito naman yung pinapaintulutan sa ating PNP operational procedure na pwede natin gawin yun kung outnumber na tayo, na maaari na tayo masaktan o mamatay sa isang sitwasyon. Yung pag-warning shot ay hindi naman intended para manakit, kundi to prevent them from hurting us. At sabi nga, nakita naman natin yung ginawa ng pulis, yung maximum tolerance niya. Oo nga. Kahit na binubugbog na siya, hindi niya pa rin nagawang barilin itong mga umaatake sa kanya. Bagos, ginawa niya yung pagpapaputok, warning shot pataas para pigilan yung kanyang pigilan itong mga tao na to na pagpatuloy yung pag-aassault sa kanya. Oh, sir, ito tanong lang, sir. Ikaw, halimbawa, sa mga ganung pagkakataon, sir, halimbawa na nakukuyog na yung pulis, armado siya ng baril, pwede niya bang gamitin yon laban doon sa mga suspects, sir? Sinasabi ito sa PNP operational procedure natin, tinatawag natin force continuum. Oo. Ang purpose ito hindi naman para manakit, kundi para ma-prevent natin na masaktan yung pulis natin o mapatay yung pulis natin. Palagi natin ipinaliliwanag to pag nagkakaroon tayo ng police information in continuous education. Opo. Ang sa atin dito, ginagawa ng pulis yung kanyang inataw na trabaho. Sabi nga natin, kahit tayo naka-off duty, pulis tayo, pag nakakakita tayo ng mga ganong pangyayari, kailangan mag-act tayo. Kasi kung hindi natin gagawin yun, maaari tayong, sabi nga, makasuha ng neglect of duty. Kaya nakikita natin na tama lang yung ginawa ng pulis na yun, nandun din yung spray niya, imbis na, sabi nga natin, mabaril niya itong mga tao na tuloy-tuloy na gumugulpi sa kanya. Nagawa rin siya para i-prevent itong mga ito na gawin pa rin yung pag-aasol sa kanya. Ayun. Sir, may tanong lang ako. Ang isang nakasibilyang pulis, pwede ba magbitbit ng baril? Unang-una, sabi nga natin, pagiging pulis, wala naman tayong off-duty. Oo, hindi tayo, sabi nga natin na tayo ay kawani ng gobyerno, pero special tayo, kaya palagi ko nga nababanggit. Walang markadong pula ang mga kalendaryo ng mga pulis Maynila. Tuloy-tuloy yung ating pagsiservisyo at yung ating tinatawag nating off-duty, it is a matter of privilege lang namin yon.
At kung mapapansin mo sa LA, pag may mga holiday, may mga full alert, wala tayong mga ganyan. Ayun. So sir, 4 ang arestado at sasampahan ng reklamong direct assault. Tama kayo dyan, Sir Olan. 4 yung arestado dyan. May 2 pa tayong at large. At meron din isang involved na minor dyan na i-turn over na natin sa DSWD para mag-undergo doon sa intervention program. Sir, maiba lang ako sir kasi alam naman natin, no, viral yung half naked at alam namin may mga operation kayo diyan, Oplan Galugad. Kumusta sir? May pagbabago po ba doon sa panguhuli natin dito sa mga lumalabag po doon sa ordinansa, particular po yung half naked po? Actually, Sir Roland, tuloy-tuloy to. Wala namang pagbabago sa amin dito. Nagkaroon lang tayo ng intensified implementation yan doon sa pronouncement ng ating SILG. Ang pagkakaiba lang ito, Sir Roland, Sir LA, inuobligan na yung mga barangay na samahan tayo. Dati kasi nakaatang lang sa balikat natin yung mga ganitong bagay. Ngayon, inuobligan na itong mga ating mga barangay officials at saka yung mga tanod nila na samahan tayo sa pag-i-implement. Kung saan nga, yung nababanggit mo kanina, meron tayong daily accomplishment report na ipinapadala sa akin. At kanina, yung ating accomplishment dito, meron tayong, kung di ako nagkakamali, nasa 1,499 yung mga nahuli nating violator sa mga city ordinance. Dami. Ang pinakamarami dito, Sir LA, Sir Olan, yung smoking. Ayun. Yung public place. Tapos, yun din, meron din tayo dito yung half naked. Meron tayong nahuling half naked dito na 227. Ayun. Sir, yung mga binanggit yung paglabag sa city ordinance na yan, anong parusa niyan? Actually, iba-iba ito. Depende yun sa ordinansang nilabag mo. So halimbawa Dito sir, sa atin yung sa mga Maynila, nakatopless sa Maynila. Yes, dito sa atin sa Maynila, wala tayong OBR dito, yung Ordinance Violation Receipt. Okay. Kaya kung mapapansin mo, doon sa sinasubmit natin na daily accomplishment, may makikita kayong warrant. Ibig sabihin, yung mga iba, pinagsasabihan natin. Pero yung paulit-ulit na lang na pinikipit balikat yung pagsunod sa mga ordinansa. Ang ginagawa natin dyan na Sir Olan, Sir LA, ay sinasampa natin sa piskalya yung reklamo sa kanila sa paglabag ng ordinansa. So mas mabigat yun, sir. Hindi ka na pwede magmulta. Ngayon, ang gagawin naman ng piskalya, summon kayo at para bigyan kayo ng notice na magbayad kayo ng fine. Yung penalty doon sa ordinansa. Ngayon, pag pinipit balikat to, sabi nga natin, hindi nyo pinansin ito, gagawa ng information ng ating prosecutors. Papunta na sa korte, kaya minsan nagugulat sila. Ordinansa lang, pero nilalabasan sila ng warrant of arrest. So dapat pala, Warrant of arrest, wanted. seryosohin nyo, pwede kayong maging wanted dahil sa simpleng paghuhubad, paninigarilyo o pag-iinom sa lansangan. Pero ito sir, isa sa mga medyo pumukaw sa atensyon namin habang sumasama sa inyong Oplan na bulabog, ay meron po kasing isang magkakaanak dyan ang inaresto sa may Quezon Boulevard, sakot ng Barbosa Police Station, at nahuli po silang nagsusugal sa isang lamay. Yung patay po doon na nakaburol ay kaanak po nila. Inaresto po sila dahil sa paglabag daw po sa presidential decree tungkol po doon sa illegal gambling. Bawal po pala ang magsugal sa lamay, Major, tama po ba? Tama doon, Sir LA. Sabi nga, wala namang pong batas na nagsasabi na pag may gano'n na exempted na doon sa paghuhuli. Kaya lang sabi nga, nakagawian na natin pag may lamay, may nagtutugal. Pero pinagbabawal po ito. Nagiging sabi nga, pinagbibigyan natin yung iba dahil na lang din doon sa pagrespeto doon sa namatay at doon sa mga kamag-anak na nagluluksa. Pero hindi po ibig sabihin ito na pwede po kayong magsugal doon sa lamayan. So yung mga sakla, ba tawag doon? Bawal po talaga yun. Kung titingnan natin ng batas at kung kayo po talaga ay huhulihin, may batayan po talaga ang mga pulis at mga otoridad na kay kasuhan. Dahil wala po nagsasabing legal po yung pagsasakla kahit sabihin patay. Lalo na po kung may involved na pera, Major? May taya. Tama po kayo, Sir LA. Sabi nga, wala tayong nagsasaad na pag ikaw po ay meron pong mga ganong, halimbawa may lamay, pwede po natin gawin yung mga illegal na bagay na katulad ng pagsusugal.
Sa maraming pagkakataon, marami nagtitake advantage yan. Sabi nga, yung iba nga, ang tagal na ng lamay, hindi pa nililibing para lang makapagsugal. Yun nga po, medyo... O siguro, nababalitaan nyo yan. Nung mga, sabi nga, nung mga unang panahon pa, nakikita natin yung mismong patay, minsan, napakatagal na, pero hindi siya nililibing. Opo. Ang purpose lang talaga nun, para lang maipakita na kunyari, hindi ka yung kanilang pagsusugal dahil may patay. Totoo yun. So, Pero kahit tulad po ng binanggit ko, hindi po dahilan ang patay para payagang magsugal, bawal po talaga. Ginagamit. tama kayo, Sir L.A., Sir Olan, bawal po talaga yun. Ayun. Kaya nga sabi nga natin, ang ginagawa lang natin yan, sabi nga dahil lamang po doon sa konsiderasyon at pagrespeto doon sa mga namatayan, ay minsan sabi nga natin, pinagbibigyan. Pero hindi po ito masiyan at sabihin natin legal pag may patay. Eto sir, kasi may nag-viral naman sa Mandaluyong. Kung paano kung sa Maynila po mangyayari, nag-Oplan Bulabog kayo, Oplan Galugat, tapos may naabutan po kayo na isang lalaki naghahalo ng semento sa tapat ng kanyang bahay at dahil mainit, nakatopless. Huhulihin po ba o hindi? Titikitan po ba o hindi? Alam mo, Sir L.A., Sir Olan, mahigpit yung pagpapatupad natin ng batas. Pero may puso. Anong ibig sabihin nun? Tinitimbang natin. Yun. Hindi naman nakita natin na nakahubad ka lang. Pero, di ba, alam naman natin na nagko-construction siya doon. May ginagawa siya. Ang pagpapatupad ng batas, Sir L.A., ay dapat nga mahigpit. Pero dapat ginabalansin. Ayun. Diba? Huwag naman makita ito na maging pabigat ito sa ating mga kababayan. Tama yun. Kasi kung hindi mo naman siguro nakikita puso. nakakasagabal, nakakaperwisyo, kaya niya nagagawa yung paglabag na yon, siguro dapat nga bigyan siguro ng konsiderasyon. Totoo yun. Kasi ang hirap nga naman na... Pwede naman, Sir L.A., na pagsabihan na meron Ayun. tayong ordinansa na ganito, kung maaari, huwag mong gawin to kasi maaari ka makaharap na Ganun, paglabag dito. Pero pag sabi nga natin, nakikita naman natin na, alam mo, yung mga bagay na justified naman. Alam naman natin na naghahalo ng simento, mainit ang araw. Pwede natin pagsabihan at bigyan na lang siya ng warning na next time magsuot po kayo, meron tayong ordinansa na ipinagbabawal yung nakahubad. Ayun. Pero kung talagang intention lang talaga na maghubad at magpakita dyan sa publiko na nakahubad siya, ay ibang usapan na yun. Ayun, no? Tama yun, sir. Siguro May puso. kung may ibang nakakarinig dito, lagyan nga naman ng kahit papaano puso. Oo. Siguro kung parang Olan, naka long sleeve ka nga, tapos naghahalo ka ng semento, pero this oras ng gabi, para kakaiba tayo, mukhang may iba binatak nito. Sira ulo po ito. Naulo to, hulihin nyo to. Hindi normal yan. Ba't ka maghahalo ng semento this oras ng gabi? Di ba? Yun nga yun. Okay, baka may iba na hinuhukay niya, di ba? Sir- Well, ayun. Tama ka doon na Sir L.A., Sir Olan. Okay, sir. Maraming salamat, sir, sa pagkakataon po. Sa ulitin po, sir. Huwag kayong makakalimot po sa amin. Yes, Sir Olan, Sir Eric, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. May bigay namin ang mga ganito informasyon sa ating mga kababayan. Sa ngalan ng aming Chief PNP, ng aming Regional Director ng NCRPO at ang aming District Director, Brigadier General Arnold Evangelista Aban, sa kalmado at mapagpalang gabi sa inyo. Ayan. Yan po ang tagapagsalita ng Manila Police District, si Police Major Philip Ines.